Alright, magandang gabi po sa inyong lahat, Batang Maynila Toits. Pag-usapan lang natin saglit etong nangyaring pag-take down ng mga social media accounts ni Rendon Labrador. Ito daw mga takedowns na nangyari ay dahil daw sa mass report. At kung makikita ninyo yung mga Pusong Kapamilya channel, inaamin nila mismo na sila ang nag-mass report dito sa mga social media accounts ni Rendon Labrador. At sabi nga ni Rendon Labrador dun sa kanyang post, 30 million ang nag-report dun sa, kasi lahat FB, yung una TikTok, tapos yung Facebook pages, yung main Facebook page, saka yung secondary Facebook page. Tapos ngayon, ito medyo yung Instagram niya medyo tumatagilid na kasi restricted. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta pwede mag-post. Ang reason daw ng Instagram, gusto nilang protektahan yung community. So, ibig sabihin, mayroong nag-report na itong taong ito madalas magsalita ng against sa community. So, yun lang naman ibig sabihin nun diba? Pag pinagbawalan ka ng Instagram, o kaya naman papayagan ka ng Instagram na mag-post, pero re-reviewin muna nila bago nila payagang ma-publish. So, pwedeng ganun yung nangyari. Restricted. Hindi mo basta-basta pwedeng i-post ang gusto mo, tapos yun na. Hindi. Dadaan ka sa hindi natin alam kung manual review o AI review sa Instagram. So, ganun yung nangyari sa Instagram. At sa Google naman, wala na siyang email. Hindi na siya makapag-email. At sa Messenger, kasama kasi ng Facebook yan So yung Messenger, hindi na rin siya makapag-send ng message at hindi na rin siya makatanggap ng messages sa mga friends niya from Facebook at sa Messenger. So lahat ng ito ay dahil daw sa mass report ng sila mismo nagsabi mga kapamilya, mga madlang people, yung mga panatiko ng It's Showtime at mga panatiko ng Batang Quiapo. Hindi naman natin sila pinagbibintangan sila mismo, proud pa nga sila na sinasabi nila na sila ang nag-mass report. Si Vice Ganda nga sa Showtime, di ba? Sabi niya nakapag-mass report na ba lahat? So, yun mga kababayan, yun yung mga pag-amin nila na talagang merong mass report na nangyari sa mga social media accounts si Rendon Labrador. Sabi nga 30 million ako hindi naman ako niniwala na 30 million. Ang dami naman nun. Sobra naman yun. 30 million yung bumoto kay Presidente Marcos. Pero yung 30 million na mag-report sa page ni Rendon Labrador, sa tingin ko, sobra namang exaggerated yung numero. Hindi naman siguro 30 million. Marami siguro. Pero hindi siya 30 million. Saka alam nyo, mga kababayan, nabasa ko dito. Ito, kaya ako nag-video. Kasi gusto kong sabihin sa inyo na hindi ito basta-basta mass report. Kasi kung mass report, hindi ganun hindi ko nakikita na halos lahat ng social media accounts, pati Google ni Rendon, mati-take down dahil lang sa mass report. Hindi. Meron pang ginawa sila na mas matindi pa sa mass report. At sa tingin ko, may malalaking tao sa likod nito. Sa tingin ko lang. Kasi hindi ito magagawa basta-basta ng normal na sabi mo Facebook page. Hindi. Merong kumikilos dito, merong mga malalaking tao na talagang malamang baka nag-budget pa gumastos para birahin itong si Rendon Labrador. Kasi hindi ako kumbinsido na mass report lang. Meron talagang nag-report. Baka yung iba dumiretso na mismo doon sa platform na malaking tao o malaking entity. Kasi pa isa-isang tao, hindi masyado iniintindi ni youth, ni Facebook, ni Instagram, ni ganyan-ganyan, ni Google. Puwera lang, pag merong isang malaking entity na nag-report, yan pwede ako maniwala na talagang pwede kang ma-take down kapag ganon.
So, hindi lang ito basta, basta mass report. Ang tingin ko dito, planado ito. Talagang pinaghandaan. Talagang sinampulan itong si Rendon Labrador. So, talagang talaga sigurong may galit itong tao na gumawa dito. At hindi lang to basta magagawa ng isang tao lang. Grupo ito na malalaki na baka gumastos pa talaga sila para lang masampulan itong si Rendon. At ito pa, para medyo mag-instill ng takot dun sa bumibira sa It's Showtime. Yun. Sinampulan nila si Rendon para makita ng mga tumitira dito sa Showtime, tumutuligsa dito sa Showtime, na kapag ginawa nyo, yung ginawa ni Rendon kay Vice Ganda, kay Ion, o sa Showtime, pwede mangyari sa inyo, yung nangyari kay Rendon. May mga na nga ako nakikita mga comment mga miyembro ng panatiko ng Showtime ni Vice Ganda. Nagko-comment na silang ganun. Susunod ka na. Tinitira mo lagi si Vice Ganda, susunod ka na. Tinitira mo lagi Showtime, susunod ka na. So, etong mga to, sa tingin ko nakikisakay lang dun sa sinabi nila na mass report. Pero, ang tingin ko dyan, may mas malalim pa dyan. Meron pa talagang mas ginawa sila na report, kaya mabilis na take down itong mga social media accounts ni Rendon Labrador. At isa pa ito, yung gumawa niyan, talagang sinigurado na mati-take down yung mga social media accounts si Rendon Labrador. Talagang sinigurado. Kasi yung reason kaya na-take down yung Google account ni Rendon Labrador, dahil meron daw siyang content na nagpapakita ng child abuse, sexual abuse o child abuse. Yun yung pinakita ni Rendon Labrador na dahilan kaya nawala yung kanyang Google account kasama yung kanyang Gmail. So yun yung reason, yun yung sinabi nung nag-report kaya na-take down itong Google account ni Rendon Labrador. Kasi kung sabihin lang nila na hate speech, paninira, medyo mababaw yun Pero sinigurado nila na mati-take down itong Google account ni Rendon Labrador. Kaya yung reason nila for reporting yung account ni Rendon matindi. Pag sinabi na kasing sexual abuse o child abuse, ibang usapan na yan. Tagilid ka na dyan. Talaga mati-take down kung ano mang meron ka. Channel mo, kahit sa YouTube, ganun din. Facebook. Kapag na yung dahilan, medyo mabigat na yun. Kaya sabi ko sa inyo sinigurado nung kumikilos laban kay Rendon na talagang mati-take down itong social media accounts ni Rendon Labrador. So yun po yung basa ko dyan. Hindi yan basta-basta mass report. Merong nasa likod niyan. May grupo na malalaking tao na talagang ginawa yan, sa tingin ko, para talagang masampulan si Rendon at ipakita doon sa mga tumutuligsa sa Showtime kay Vice Ganda na pwedeng mangyari ito sa kanila. Katulad sa atin. Ang lalakas na nga ng loob mag-comment ng mga ng mga panatiko ng Showtime Sinasabi lang naman natin yung ratings. Doon sa in-upload ko, ratings lang yun galing sa Nielsen. Pero kung makapag-react sila, sinisiraan daw ang Showtime, sinisiraan daw si Vice, susunod ka na, i-report ka na rin. So, nagkakaroon sila ng lakas ng loob na magsalita ng ganon. Kasi nga, yun ang lumalabas Yun ang lumalabas na dahilan kaya na-take down yung mga social media accounts si Rendon Labrador. Pero para sa akin, hindi lang yun. Meron pang mas matinding force. May mas matindi pang force na talagang kumilos dyan para ma-take down itong mga social media accounts ni Rendon Labrador.